Nagsisimula ang pelikula sa paghahanda ng mga miyembro ng US Special Forces para sa isang mahalagang misyon. Dapat silang maglakbay sa isang isla na pag-aari ng isang Russia na nagbebenta ng mga armas upang iligtas ang isang miyembro ng CIA na kamakailan ay inaresto ng ilang mga kriminal. Kabilang sa 4 na sundalo na pupunta sa misyon ay ang isang bagong miyembro na may kaunting karanasan, na si Kenny. Ito ang kanyang pangalawang misyon, at halatang kinakabahan siya. Ang isa sa mga sundalo, si Bishop, ay nagsabi kay Kenny na ito ay magiging isang mahirap na operasyon ng isang mas mataas na kahirapan. Bukod dito, sinabihan niya si Kenny na mag-ingat, dahil kung hindi niya iyon gagawin, siya mismo ay magiging bilanggo ng mga kriminal. Ang pagsalakay sa hindi kabisado na lugar para iligtas ang ibang tao ay ang huling bagay na kailangan nila. Sa kalaunan, pinamamahalaan nilang makarating sa isla nang walang anumang problema, tumalon sila mula sa helicopter. Pagdating pa lang nila ay agad silang nakipag-ugnayan sa dalawang operator na nasa military base na sina Eddie at Nia. Sila ang kanilang magiging gabay sa paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng mga kalaban. Ang layunin ay humigit kumulang 10 kilometro mula sa landing site, isang paglalakbay na kailangan nilang gawin sa paglalakad. Sa daan, nagkakakilala ang mga sundalo. Walang kumpiyansa si Kenny sa harap ng iba pang mas may karanasan at mas mataas na ranggo na miyembro. Lumalabas na si Kenny ay talagang napili para sa misyon na ito sa pamamagitan ng purong pagkakataon, dahil hindi siya pinayagan ng kanyang ranggo na gawin ito. Sa kabilang banda, walang ibang pagpipilian ang general at kinailangan siyang italaga sa misyong ito. Sa daan, napansin ni Sergeant Abel na may gumagalaw 100 metro ang layo mula sa kanila. Agad silang huminto, at si Kenny ay tumawag ng tulong mula sa base. Salamat sa isang drone, nakita ni Eddie ang 4 na sundalo, ngunit habang sinusubukan niyang lumipat ng 100 metro sa unahan upang suriin ang lugar, nawalan siya ng kontak. Ang mga sundalo ay napilitang suriin ang lugar sa makalumang paraan, at nagsimulang maglakad ng tahimik. Biglang, nagpakita ang isang baboy ramo, kaya ang mga sundalo ay nakahinga ng maluwag. Matapos ang mahabang paglalakad ay nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Nakita ng 4 na sundalo ang ilang mga kalaban na sundalo na nagbabantay sa property. Dahil ang misyon ay dapat tahimik nila na iligtas ang hostage, kaya sinabihan sila ng isang sundalong si Sugar na huwag barilin ang kalaban, maliban na lang kung kinakailangan. Kasunod nito, ang koponan ay naghiwalay at pumwesto. Di nagtagal, lumitaw ang nagbebenta ng armas na si Petrov, ang may-ari ng isla. Nakita siya ng team na dumating kasama ang kanyang asawa at mga anak. Makalipas ang ilang minuto, ilang armadong tropa ang dumating sa pinangyarihan. Napagtanto ng mga sundalong Amerikano na ang isang terorista ay isa sa pinaka-pinaghahanap na mga kriminal sa buong mundo, na si Hashimi. Napagtanto ng mga sundalo na narito si Hashimi upang makipagnegosasyon sa nagbebenta ng armas, at nagpasya sila na obserbahan kung ano ang mangyayari. Samantala, ipinapaalam ni Eddie sa koponan ang teritoryo sa kanilang paligid, at ang mga bagay na kailangan nilang bantayan. Biglang sumiklab ang isang putok ng baril, sinimulan ng mga tauhan ni Hashimi na patayin ang mga gwardya ni Petrov na ang nagbebenta ng armas. Dinala ni Hashimi ang asawa ni Petrov sa harap niya at pinatay ito. Nagulat ang lahat, pati na ang mga sundalong Amerikano. Matapos mapatay ang lahat ng mga tauhan ni Petrov, pinahuli ni Hashimi ang anak ng nagbebenta ng armas, at naghanda na patayin siya. Sa kritikal na puntong ito, nagpasya ang mga sundalong Amerikano na gumawa ng desisyon na lubos na magbabago sa bilis ng misyon. Habang papatayin na ni Hashimi ang anak ni Petrov, pinaputukan ng sarhento ang kriminal. Hindi nagtagal, dumating ang airstrike na ipinadala ni Kapitan Eddie. Ang lahat ng kaguluhan ay nakakagambala sa mga sundalo ng kaaway, at ang batang lalaki ay namamahala upang makatakas. Ngayon, napagtanto ng mga sundalong Amerikano na nalaman na ng mga kalaban ang kanilang posisyon, kaya dapat silang maghanda para sa isang pag-atake. Nagsisimula ang lahat sa paggapang ni Kenny na masyadong malapit sa kalaban. 3 lalaki ang lumabas sa pintuan sa ibaba ni Kenny, at natuklasan siya ng isa sa kanila. Nagpaputok ng baril ang sarhento sa kalaban para iligtas si Kenny. Kasunod nito, sumiklab ang isang putukan. Isang matinding labanan ang nagaganap, ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay nailabas sa pagharap nila sa mga terorista. Gayunpaman, dahil sa dami ng kalaban, ang mga sundalo ay napapaligiran.
Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, si Sargento Abel ay tinamaan ng 2 bala na nagpabagsak sa kanya, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban ng buong lakas. Lumapit si Kenny upang tulungan siya, ngunit ang mga sugat ay nakamamatay at namatay si Abel. Ipinaalam ni Kenny ang sitwasyon kay Sugar, at sinabi sa kanya ni Sugar na hindi na nila maililigtas si Abel, at dapat tumuon na lang sila sa misyon. Ipinaalam sa kanya ni Sugar na mayroong 2 RPG sa magkaibang posisyon, na dapat nilang pabagsakin kaagad. Habang ang iba pang mga miyembro ng koponan ay patuloy na pinipigilan ang kaaway, si Kenny ay gumagalaw at ipinapaalam niya ang mga posisyon ng RPG kay Eddie. Kaagad, tumawag si Eddie sa isang airstrike na darating sa loob ng 20 segundo. Sa kasamaang palad, sa panahong ito, ang iba pang 2 miyembro ng koponan ay natamaan ng isang RPG, at hindi pa rin alam kung nakaligtas sila. Di nagtagal, sa wakas ay dumating ang airstrike at napabagsak na ang mga RPG, ngunit ngayon ay nakita ni Kenny ang kanyang sarili na na-corner ng isang terorista na nagpaputok sa kanya gamit ang isang machine gun. Siya ay tumakbo sa kagubatan at namamahala upang makahanap ng isang ligtas na lugar para sa sandaling ito. Humingi si Eddie ng update sa status ng ibang mga sundalo, at sinabi ni Kenny na malamang napatay na sila. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang posisyon sa base, at si Eddie ay naghahanda ng isang plano sa paglikas. Si Kenny ay labis na kinakabahan, at sinubukan ni Eddie na pasiglahin at udyukan siya, na nagsasabing mayroong isang helicopter na papunta sa kanya upang iligtas siya. Pagkatapos ay tiningnan ni Eddie ang buong lugar para sa mga kaaway, at kinumpirma niya kay Kenny na wala ng kalaban sa paligid niya. Nabigla si Kenny at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, ngunit patuloy siyang pinalakas ni Eddie. Nagsimulang maglakad si Kenny patungo sa extraction point, ngunit sa paglalakbay, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga armadong lalaki na naghahatid ng kargamento. Napilitan siyang magtago sa tubig, at pinapanood ang pagdating ng mga kriminal. Isang aso na kabilang sa isa sa mga armadong lalaki ang lumapit sa kanya. Lumapit ang may-ari, buti na lang at hindi niya nakita si Kenny. Kasunod nito, umalis na ang kalaban. Pagkatapos ng mapanganib na sagupaan, nagpatuloy si Kenny sa paglalakad patungo sa extraction point. Gabi na, at nakarating na siya sa destinasyon. Maya-maya, narinig na niya ang ingay ng helicopter na paparating, na malapit na siyang iligtas. Ngunit biglang, lumitaw ang kalaban at pinagbabaril nila si Kenny at ang helicopter. Isang RPG ang pinapaputok para matamaan ang helicopter, ngunit nakaligtas pa rin ang helicopter. Sa kritikal na puntong ito, ang helicopter ay napipilitang umatras mula sa lugar na iyon. Samantala, sinubukan ni Eddie na tulungan si Kenny gamit ang airstrike na nagligtas sa kanyang buhay. Matapos ma-neutralize ang kalaban, napilitan si Eddie na lumikha ng bagong extraction point para kay Kenny. Sinabihan ng kapitan si Kenny na magtungo sa northeast kung saan maaaring mahihirapan ang mga kalaban na dumaan doon. Habang naglalakad siya patungo sa destinasyon, nahulog siya mula sa isang medyo matarik na bangin, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nasugatan. Di nagtagal, iniulat ni Eddie na may 3 kaaway na papalapit sa kanya, at sinabihan niya si Kenny na humanap ng pagtataguan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, si Kenny ay nasa tubig na, at nang walang oras upang magtago, sinimulan niya ang pagbaril sa kalaban. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo at napilitang tumalon sa isang talon, kung saan doon siya nagtatago. Samantala, nang sa tingin niya ay nakatakas na siya, nakita niya ang kalaban na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Nahuli siya ng mga terorista at ikinulong. Bumalik sa base, dumating ang koronel upang sabihin kay Eddie na tapos na ang kanyang oras sa misyon, ngunit iginiit ng kapitan na manatili siya upang iligtas si Kenny. Bumalik kay Kenny, isang hindi kilalang lalaki ang dumating sa pinangyarihan, at pinatay ang mga nagbabantay na kalaban. Ang estranghero pala ay si Sugar. Sinabi ni Sugar na siya at si Bishop ay nakaligtas pagkatapos ng pagtama ng RPG sa kanilang posisyon, ngunit habang siya ay nakatakas, si Bishop ay nahuli ng mga kaaway. Sinabi ni Sugar na kailangan nilang hanapin si Bishop at iligtas siya kahit na walang tulong sa labas. Sa paglalakbay, iniulat nila sa base kung ano ang balak nilang gawin. Pinagbawalan sila ni Eddie at ng punong commander na makipaglaban sa kaaway, ngunit balak ng 2 sundalo na isagawa ang misyon. Humihingi si Eddie ng air support sa susunod na 15 minuto, na may layuning pasabugan ang bunker. Inutusan ng koronel si Eddie na umalis sa kanyang posisyon, na pinalitan ng ibang operator.
Nag-aatubili, ibinigay ni Eddie ang kanyang posisyon sa ibang operator, at sinabihan siyang iuwi sila ng ligtas at maayos. Ilang sandali pa, sinubukan ni Kenny at Sugar na pumuslit sa ari-arian ng kalaban. Pagkatapos mabilis na pag-aralan ang lugar, iminumungkahi ni Sugar na pumasok at patayin sila ng tahimik. Nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa property, at tahimik na pinatay ni Sugar ang isang nakabantay na kalaban. Pagkatapos ay pumasok sila sa bahay, at tumungo sa living room kung saan nakita nila ang dalawang terorista na nanunood ng soccer match. Gumamit ng kutsilyo si Sugar para patayin ang isa sa mga terorista, ngunit nang papatayin na niya ang isa pa, binaril siya sa binti. Tinulungan siya ni Kenny na patayin ang terorista, ngunit may isa pang biglang pumasok. Nagsimulang makipaglaban si Kenny gamit ang kamay, nang hindi gumagamit ng mga armas, at kalaunan ay nagawa niyang talunin ang kalaban. Pagkatapos, isang babae ang pumasok at nagsimulang bumaril, ngunit ang mga sundalo ay gumagamit ng isang mesa para bumangga siya sa isang salamin na dingding. Sa wakas, binaril siya ni Sugar, at lumabas sila ng bahay. Nakita nila ang mga terorista na dumarating sakay ng kotse, at nagsimulang bumaril. Matapos ang maikling labanan, madali silang napatay ng dalawang sundalo. Habang nagpapatuloy sila at sinusubukang hanapin si Bishop, mas maraming terorista ang kanilang nakatagpo sa bahay. Sa isang punto, si Kenny ay muntik nang mapatay ng isang terorista, ngunit iniligtas siya ni Sugar. Biglang may itinapon na granada sa likod mismo ni Sugar at sumabog. Matapos ang pagsabog, nahuli ang dalawa at ikinulong sa bunker. Sa kanilang pagtataka, nakita nila si Bishop sa kulungan. Sinubukan ni Kenny na sabihan ang mga terorista na umalis sa bunker, o mamamatay silang lahat dahil sa paparating na airstrike. Ang isa sa mga terorista ay lumapit kay Kenny, ngunit hindi niya pinapansin ang sinabi ni Kenny. Pagkatapos ng 15 minuto, ang drone operator ay nagpapatuloy sa paglunsad ng airstrike sa bunker. Samantala, balak ng mga terorista na patayin ang lahat ng mga sundalo, at simulan nila ang pagpatay kay Sugar. Kapag pinatay nila siya, nawasak si Kenny. Pagkatapos ay inutusan ni Hashimi ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Kenny palabas ng kulungan, at sinimulan siyang tanungin tungkol sa operasyon ng hukbong Amerikano sa isla. Tinatanong niya kung ano ang balak gawin ng Air Force sa kanila. Patuloy na sinasabi sa kanya ni Kenny na umalis kaagad sa bunker, o mamamatay silang lahat, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Hashimi. Pagkatapos ay pinahirapan niya si Kenny, paulit-ulit siyang nilubog sa tubig. Patuloy siyang pinahihirapan ng mga terorista, nang hindi nila namamalayan na may malaking bagay na pala na paparating sa kanilang bunker. Ang drone operator ay naghulog ng bomba sa itaas nila. Si Kenny, na nasa ilalim ng tubig, ay namamahala upang makaligtas sa pagsabog. Kumuha siya ng sandata at habang patungo siya sa exit, iniligtas niya ang isang bilanggo. Susunod, hinanap niya at pinatay si Hashimi gamit ang isang kutsilyo. Agad niyang pinalaya si Bishop, at nagsimula silang magtungo sa exit ng bunker, dahil darating ang isa pang airstrike sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos ay kinuha ni Kenny ang satellite phone sa mesa, at sinubukang humanap ng signal para sabihin sa kanila na kanselahin ang pag-atake. Nagawa niyang makipag-ugnayan sa landline na telepono ng base, ngunit pagkasagot ng isang sundalo, ibinaba niya ang tawag dahil abala siya sa panonood ng laro. Samantala, si Eddie, na walang duty, ay nag-grocery sa isang supermarket. Nakatanggap si Eddie ng tawag sa telepono, ngunit hindi niya nakikilala ang tumatawag kaya hindi niya ito sinasagot. Makalipas ang ilang sandali, habang naghihintay sa linya sa checkout, nakahanap siya ng voicemail na iniwan ni Kenny. Sa puntong ito, agad siyang sumugod sa base para pigilan ang pangalawang pag-atake. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa base, at sinubukang tawagan ang landline na telepono ng base, ngunit walang sumasagot. Pagdating niya sa base, nagmamadali siyang pumunta sa control room, at nagutos na ihinto ang pag-atake ng matagumpay. Pagkatapos, pumunta siya sa silid kung saan naroon ang koronel at ang iba pang mga sundalo, at sinabi niya na muntik na nilang mapatay ang 3 sundalo dahil sa kanilang kawalang ingat, at dahil sa galit, binasag niya ang telebisyon ng golf club. Sa wakas, ligtas at maayos na nakauwi sina Kenny at Bishop. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.